4:00 pa lang ng umaga, gising na si Elena. Hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa ritual ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Lito. Si Lito ay may autism. Para sa ibang tao, siya ay batang tahimik o minsan ay nagwawala ng walang dahilan. Pero para kina Elena at Tomas, si Lito ay isang puzzle na unti-unti nilang natututunang buuin araw-araw. Isang hapon, pumunta ang mag-anak sa mall para bumili ng sapatos ni Lito. Biglang tumunog ang malakas na feedback mula sa speaker ng mall. Para sa normal na tao, ingay lang ito. Pero para kay Lito, parang itak itong humihiwa sa kanyang pandinig. Ano mga bata, hindi man lang maturuan ng disiplina. Lito, nandito si Papa. Safe ka, bilang tayo. 1, 2, 3, lando, furiso bar. Pagkalipas ng ilang minuto, kumalma ang bata. Pawisan ng mag-asawa, pagod ang kanilang mga puso pero hindi sila bumitaw. Isang gabi, habang nagpapahinga si Elena sa sofa dahil sa pagod sa trabaho, lumapit si Lito. Hindi siya nagsalita. Hindi marunong magsabi ng I love you si Lito. Madalang din siyang tumingin ng diretso sa mata, ngunit may sarili siyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Thomas, tignan mo. Hindi man siya nagsasalita, pero alam niya kung nasaan ang puso natin. Alam ko, mahal. Salamat. Pagiging magulang sa isang batang may autism ay hindi tungkol sa pagpilit sa bata na pumasok sa normal na mundo. Ito ay tungkol sa pagpasok nila sa mundo ng anak upang maintindihan ito. Alam nilang hindi magiging madali ang bukas. Pero hanggat magkakasama sila, ang mundo ni Lito, gaano man ito katahimik o kagulo, laging mapupuno ng pagmamahal. Sa bawat panalangin ng mag-asawa, mas tumitibay ang kanilang pundasyon sa pamilya.